Update tayo sa sitwasyon sa Leyte na kabilang sa mga napuruhan ng Bagyong Tino. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Cecil, inaalam pa sa ngayon ng mga otoridad ang kabuang danyos na iniwan ng pananalasa ng Bagyong Tino dito sa Region 8. Umaga kahapon, matapos dumaan ang bagyo, unti-unting nagsiuwian ang mga nagsipaglikas. Sa bayan ng Abuyog, nang magliwanag na ang kalangitan, dali-daling nagligpit ng gamit ang mga tao at isinakay sa tricycle para makauwi. Sa Abuyog noong Lunes ng gabi, nang tumama ang bagyo, 827 families ang inilikas o mahigit sa 3,200 individuals. Maraming mga poste ng kuryente ang natumba at nakahambalang sa kalsada. Tig-isang lane pa rin ang magagamit sa bahagi ng National Highway dahil sa mga posteng nakaharang. Sa bayan naman ng Mahaplag, Leyte, problema ang grabing putik sa mga kabahayan sa San Vicente, Barangay Poblasyon. Umapaw kasi ang ilog sa lugar kaya binaha ang kabahayan. Sa ilang mababang lugar hanggang bewang ang putik. Sa bayan ng Marabut, Samar, ang ibang pamilya sa kuweba lumikas noong paparating ang bagyo. Kwento ng SK chairperson na si Nico Baldo, nakagawian na ng ilang mga residente na dun sa kuweba papasok at makikisilong. May ibang nagpunta rin sa evacuation centers naman sa bayan pero nakagawian na raw ng iba na doon. 2 gabi na malagi doon ang ilang mga residente, Linggo at Lunes ng gabi. Sa bayan naman ng Giwan sa Eastern Samar, nag-iwan ng pinsala sa mga bahay at infrastruktura ang Bagyong Tino. Karamihan sa mga nasirang ari-arian ay nasa islang nasasakupan nila ang Homonhon at Suluan Island. Kahapon, nagdeklara ang bayan ng state of calamity para magamit ang nakalaan nilang pondo. Cecil, ayon sa Office of Civil Defense, ang bayan ng Silago sa Southern Leyte ay nagdeklara na rin ng state of calamity. Magsasagawa ngayong araw ng aerial inspection ang mga opisyal ng OCD-8 at ilang mga government agencies para makita at ma-assess ang kabuang lawak ng pinsala dala ng bagyo. Cecil? Maraming salamat, Nico Sereno.